Maliit man kung tingnan, dambuhalang problema at peligro naman ang maaaring maidulot ng isang kagat ng isang insekto. Kung walang lumo, walang dengue! Kung malinis ang kapaligiran, ligtas ang buhay! Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong inilaan na oras at pakikiisa sa mahalagang seminar na ito na pinamagatan nating Vector-Borne Success. Alam naman po natin na patuloy pa rin ang pagkalat ng mga sakit sa ating kapaligiran. At ang ilan po dito ay dala ng mga maliliit na insekto. Pero yung maliliit na insekto po na iyon ay nakikita lamang natin bilang isang normal na bahagi ng ating kapaligiran. Ngunit dapat po nating malaman na ang mga insekto na iyon ay may tinatagong panganib na maaaring makapagbulag sa atin ng matinding karamdaman. Kaya naririto po kami ngayon hindi lamang para magbigay informasyon. Narito po kami ngayon upang magturo, manghikayat at bigay kaalaman tungkol sa iba't ibang sakit na maaari nating makuha sa maliliit na insekto. Kaya dapat po ay makinig tayo upang malaman po natin kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili, ang ating pamilya at ang ating komunidad. Kaya handa na po bang makinig ang lahat? So, magsimula na po tayo. So, bago po tayo magsimula, nais lang po na may pagbigay alam sa inyo na magkakaroon po tayo ng videos or pictures po during this seminar. So, yung mga videos and pictures na po yun ay para lang po sa educational purposes and hindi po namin yun ipopost sa kahit anong social media platform like Facebook po. So, kami po ay mag-aaral from Kolehiyo namin sa Dalipa College of Nursing and yung seminar na po ito ay for educational purposes po or sa isa naming subject na health education po. So, salamat po sa pagbibigay ng oras ninyo ay pagpunta po ngayong araw. Papakilala muna kami sa inyo. Kami ang mga aunties at tias nyo for today. So, ako nga po pala si Ate Althea. Hello po mga bata. Pwede niyo po ako tawagin Kuya po. Kuya Aaron po. Pwede po go. Magandang araw po. Ako po si Ate Lumisa. And you can call me Ate Maika po. Ako naman po si Ate El. And I'm Ate Jen. I am Ate Isaw. Kaya ang Ate Ate. Yan. Kilala niyo na ngayon kung sino yung mga kasama niyo today. Kami yung aunties at tias nyo na magtuturo sa inyo ngayon. Programa sa Katay at Biyaya ng Pangmekapan ay inaanyayan po namin ang lahat na yumuko ating makisa sa kanila. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Heavenly Father, thank you for gathering us here today for this seminar. We are grateful for the opportunity to learn, grow, and gain knowledge. Please guide the speaker as they share their wisdom and experiences. Open our minds and hearts so that we understand the lesson and use them well. Bless all the participants and speakers. Keep us safe, focused, and respectful for ourselves. May the seminar be productive, meaningful, and beneficial for everyone. We ask all these things in our holy name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So before tayo magsimula, syempre gusto namin malaman if lahat ba kayo handang makinig at gusto sa ating makinig. So, ang gagawin natin ay maglalaro tayo ng tama o mali. Saan ang inyong kanang kamay? Kanan. Ito. Ang kaliwa. Ito. Yan. Itataas nyo ang inyong kanang kamay o ang inyong right hand kapag tama ang sagot nyo. May tatanong ako. Tapos, ang left hand nyo naman or ang kaliwa nyong kamay, itataas nyo kapag ang sagot nyo ay mali. Gets? Opo. Sige nga, kunyari, ang sagot nyo yung tama, ano yung tataas nyo? Ito po. Very good. Pag mali, yan, very good. Ito, unang tanong. Sa tingin nyo, ang
sakit na dengue ba ay makukuha sa pagkain? Hindi po. Hindi po. Anong tataas? Anong tataas? Tama o mali? Mali. Saan ang tama? Saan ang mali? Pag. Oh. Sino ang sagot? Taas ang kamay. Yan, very good. Pangalawang tanong. Sa tingin nyo, ang dengue na sakit ay nakukuha sa mga lamok? Apo. Tama o mali? Yes. Last question. Sa tingin niyo, dapat ba natin pinapanatiling malinis ang ating kapaligiran? Very good. Dahil dyan, tama mga sagot nyo. Palagpakan niya sa inyo. Yay! Hello, magandang araw mga bata. Ano nga ulit ang pangalan ko? Ay, tama. Ngayon, nandito tayo para talakayin ang isa sa mga lesson na kailangan natin malaman. Yun yung vector, bore, and cis. Kaya alam ba kayo kung ano yun? Apo. Ikaw nga, ano nga yun? Mga dengue. Ano yung dengue? Yun, tama. Connected Dengue, naman siya doon. dengue. Balik, pag sinabi natin vector, sila yung mga insekto na kapag tayo ay binakuan o kaya naman kinagat, ay magkakaroon tayo ng mga sakit. Diba? Katulad ng dengue, ng mga malaria, ganyan, diba? Ngayon, itong mga insekto na to, maliliit man sila, ngunit kaya nilang gumawa at magbigay sa akin ng napakalaking sakit. Ngayon, pwede ba kayo magbigay sa akin ng mga ilang vector dito na alam nyo? O, ito si Kuya, ano po? Aso. Kagat ko ng lamok. O, lamok daw, tama. Aso ay, ano ko po, Meow, aso meow. po ay hindi po Garapata. pero Daga. malapit na po. Garapata. Pwede na din. Garapata, pwede din po. Aso. Hipis, pwede din. Sino galing naman ng mga bata? Ito ngayon, gusto kong tawagan si Ate Hazel. Ate Hazel, may papakita siya sa atin. Ito yun o. Ayan. Sa tingin, ito yung mga vectors na makikita dito sa Pilipinas. Okay, sa tingin nyo, alin kaya dito yung pinakakaraniwan na vector dito sa Pilipinas? Yan yung mosquito. Mosquito kaya? Or tick? Sandfly ba? Or Blackfly. blackfly? Bee? Or cheshire-fly? Cheshire time. Yan Okay, yung taas ang kamay kapag mosquito. free. Ay, Oo, yun yung sagot nila. Pag tick, ito yun o. Garapata to sa Tagalog, garapata. Siya daw. Sino dito sa sunfly? Ayun, siya daw. Ay, dito sa blackfly. Ito, malangaw. Ano kayo? Sige, dito, sa flea. Ito ay, sino yung makakamulan ito? Nasa buhok to, ano to? Ito, tama. O, ito naman. Langaw siya, pero langaw siya na mas malaki. Alam mo yung bangaw, yung malaki na langaw? Oo, yun. Ngayon, sa tingin nyo, sa buong Pilipinas, alin dito yung pinakamarami? Mosquito. Tama. Mosquito po ang pinakamarami dito sa Pilipinas. Palakpakan natin. Doon, ang mosquito din, malamog, napakaraming sakit na nagbibigay din sa atin. Ngayon, ipapakilala o sasabihin ng susunod na magpapasenta yung mga sakit na maaari natin makuha kapag tayo ay nakagat o kaya naman nadakuan ng mga insekto. Alam niyo ba yung dengue? Yes. Anong nagpapas ng dengue? Dengue. Yes. Tama. Palakpakan niyo naman siya. So, ang dengue fever ay Yay, very natin sa viral infection na nagmumula kagaya ng sabi niya, hindi naman siya specific for langaw, pero pwede siyang maging basta mula dito ng mga insekto. Kapag nakagat ka ng mga insekto na to, pwede siyang mag-cause ng pananakit ng ulo, mataas ng lagnat, at yung pananakit ng inyong mga kasukasuan. Alam niyo ba yung kasukasuan? Opo. At pwede din kayong magsuka, pananakit ng tiyan. Kaya kapag naramdaman niyo yung mga ganon, kapag nakagat kayo ng mga ganito, sabihin niyo natin sa mga magulang niyo. Kasi pakakala niyo ay maliit lang siya na bagay, maliit na pangangati lang, pero pwede yung mag-cause sa inyo o magbigay sa inyo ng malalang sakit. Okay? Naintindihan niyo? Okay po. I-discuss naman natin is yung mga danger signs o yung mga mapanganib na sintomas na dala ng dengue fever. Alam
niyo ba yung mga mapanganib na sintomas nito? Ano mga yun? Susuka, pwede. Ano pa? May lagnat, pwede rin. May hilo. Sakit sa ano nga nagsusuka. So, ano nga ba ang mga sintomas na dapat nating bantayan kapag meron kayong napapansin ng kakaiba sa sarili nyo? O kapag feeling nyo, nilalagnat na kayo. Kung ito nga ba ay dengue na, dapat natin itong bantayan. Makikinig pa ba kayong lahat? Opo! So, ang mga dapat nating bantayan ay ang pagdurugo ng ilong o ng halangala. Alam nyo ba ang halangala nyo? Dito. Yan. Pag nagdurugo na yan o nagdurugo ang ilong natin, ibig sabihin, may mali sa inyo. Or narang dapat sabihin natin ni Mami o kay Daddy na ganito yung nangyayari sa inyo para alam ni Mami at ni Daddy nyo ang gagawin. Ang pangalawa naman, ang matinding pagsakit ng tiyan. Diba nakakaranas naman kayo ng masakit ang tiyan nyo? Pero kapag sobrang sakit na nito, dapat ipaalam na natin ito sa ating parents, sa mama at sa papa nyo, para madala kayo sa ospital na at maagapan niyang mga nararamdaman nyo. Ang pangatlo naman ay hirap na sa paghinga. Pag alam natin na ang paghinga natin ay hindi na sapat para sa atin o nahihirapan na tayo, dapat sabihin na natin siya sa parents o sa mama at papa nyo para alam natin kung okay pa ba o normal pa ba ang nararamdaman nyo. Ang pang-apat ay ang pagsusuka na may kasamang dugo. Pag nagsusuka na tayong may kasama sa dugo, na may dugo, hindi dapat natin ito ipag sa walang bahala. Dahil, alam nyo, di ba, normal natin pagsusuka ay mga pagkain lamang isinusuka natin, tsaka acids. Pero kapag may kasama na siyang dugo, maaaring may mali na sa loob ng katawan ninyo. Kaya dapat makapagpa-check up na kayo. Dahil, mas magandang maagapan kaysa mas lumala pa ang sakit na mararamdaman nyo. Tapos, ngayon, paano nga ba kung makalat ang dengue? So, nasagot na ito kanina. Mas ipaliliwanag ko lamang sa inyo ngayon. Ang dengue ay kumakalat kapag ang isang lamok ay kumagat sa taong may dengue at lumipad papunta sa ibang tao. At pag kayo nakagat nun, pwede na din kayo magka-dengue. So, ganun siya nakakahawa. O, ngayon alam niyo na. Naman kayo ay nagkaroon ng sakit na dala ng mga insekto tulad ng dengue, malaria, chikungunya o Zika, ito naman ang dapat niyong gawin. Una, magpapacheck kayo sa doktor. Huwag niyong sasabihin niyo sa mami niyo pag may nararamdaman na kayo, huwag niyong ililihim sa kanila. Kasi sila lamang ang tutulong sa inyo. Then, sunod ay sundin ng tama ang mga nireseta ng doktor. Kailangan niyong inumin kung ano man ang binigay ng doktor sa inyo para naman gumaling kayo. Next ay siguraduhin laging umiinom ng tubig. Ilang beses dapat umiinom ng tubig? 7. 8. 20. 20. Dapat 8 glasses a day. So yun ha, dapat ilagay kayong iinom ng tubig ha. So next, i-monitor ng mabuti ang karamdaman ninyo. Tapos, gawin lahat para hindi na makahawa pa sa iba. Kung kayo man ay nakakaramdam ng kahit ano, siguraduhin lamang na hindi na kayo magdadamay pa ng iba. Alam niyo po ba kung saan nangingitlog ang mga lamok? Balon! Sa balon! Sa balon! Saan po? Madali lang. Basta tama po yun. So, saan po? Sa gulong, tama. Sa gulong po. So, very good po. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. So, madalas po ang nangingitlog ang mga lamok sa timba, sa gulong, flower base, bote, at naipong tubig. So, kapag marumi po ang tubig, nagiging bahay po ito ng lamok. So, ito po ang prevention and protection. 4S. So, ang unang S po, search and destroy. So, hanapin at tatanggalin ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok, lilinisin ang paligid, tatakpan at lalagyan ng mga tubig, at itatapon ang mga bagay na maaari pamakayan ng lamok. So, ano po yung una? Search and Tama po, very good. So, number 2 po. Ang number 2 po ay self-protection. Okay, so sa self-protection po, magsusuot ng damit na mahahaba, yung mga long sleeve po. Tapos, gagamit po ng mosquito repellent, yung ilalagay sa likod ng babango. Tapos, matutulong na may kulambo kapag madami na mo.
S ay seek early consultation. Ano nga ulit yun? Seek early consultation. Ayan. So, kapag may nararamdaman po tayong sintomas ng dengue, like mataas na lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, ay sabihin natin agad sa ating parents or guardian. Kayo ba? Sinasabi niyo ba agad, Opa! Sinasabi niyo ba agad? Kapag may nararamdaman kayo sa inyong parents? Opa! Hindi. Bakit hindi? Wala lang. Dapat sabihin niyo yun. So, yan. Very good sa mga nagsasabi sa kanilang parents. So, early consultation ay mahalaga po ito because it helps the doctors to identify the illness and provide the right treatment. So, kapag early na maagapan ang dengue, the better the chance na mabilis kang gumaling, di ba? And then next is support fogging. Ano nga ulit yung Support fogging. Support fogging. Ano ba yung fogging? Ano nga? Yung nagpapausap. So, makapagtulungan din tayo tayo kapag may fogging operation sa ating barangay. So, ang fogging ay it helps reduce the number of mosquitoes that may carry the dengue virus. So, by supporting this activity po and following the instruction of health workers, ay nakakatulong po tayo na mabawasan ang pagkalat ng dengue sa ating community. So, remember po, prevention is always better than cure. Ngayon, ipapakita naman ako sa inyong pictures. Tapos, yung pictures na yun, naalamin nyo kung siya ba ay safe or ligtas, or dangerous o delikado, mapanganib. Unang picture. Nan. Ano to? Safe or dangerous? Dangerous. Bakit? Sobrang dili makalat. Yan. Merong mga bote na may lamang tubig. Ang mga ganyang places or areas ay pwedeng bahayan ng lamok at the same time pwede din silang mangitlog. So, dadami yung lamok. Kaya dangerous. Ito kaya, wait, walang nasagot. Magtatawag ako. Ikaw. Safe or dangerous? Bakit? Yes, very good. May prize ka sa akin. Wow! Sana. Wow! Palakpakan nyo naman! Ikaw. Ano tayo? Kasi ikaw. Ayan. Last picture. Safe or dangerous? Safe. Bakit? Wala lang. Yan. Very good. Yan. Para. Yan. Palakpakan niyo sarili niyo. Tama ka ba? Tapos ay magtatanong muna po ako. Sino po kayong pwedeng magbahagi sa akin ng mga natutunan nyo sa seminar na ito? Very good. Palakpakan naman muna. Sino ba ang gustong magbahagi ng mga natutunan nila? Sige. Very good. Palakpakan naman po natin. Sino pa po? Alila. Okay. Very good. Nalinisan ko ng kapatigan. Ako na lang. Nalinisan ko ng kapatigan. Pagkalinisan. Very good. Sino pa? Ikaw? Tatasagot ka. Sige, sige. Ano? Sige na. Oo, hindi na tawa. Sige, bebe, tayo. Anong sagot mo? Anong sagot mo? Nalinisan ng kapatigan. Ha? Ako na lang. Sige,
Magaya ang magaya ang madami. Ano? Yung hindi niya kapaligiran. Tama, palakpakan naman natin. Kung ba no? Pinagidyan. Ano? Sige, tayo ka, dali, tayo ka. Huwag ka na mag-iyak. Dali na. Tayo lang naman nakakarinig. May like ko gusto nila Tama. Kalinisan ng ating kapaligiran. Sino ba po? Maraming pa kaming pa-prize. Mga doon, ano? Very good. Sino pa? Last na. Wala kakahawak ko na. Na ano po? Sige. Nakatulog ko na nila. Lagi malinis. Malinis. Huwag kaya magiligal Very yun. good. Balik tayo, Golden. So, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga Or sa sagot. mga day. Sa pagtatapos po ng ating seminar ay lagi na lang po tatandaan ng ating kalusugan ay kayamanan na dapat natin ingatan. Hindi po natin kailangang maging doktor upang makatulong sa paglaban ng mga sakit gaya na lamang ng dengue at iba pang mga vector-borne diseases. Sa pamamagitan lamang ng paglilinis ng kapaligiran, pagtatapon ng mga nakaimbak na tubig, at pagiging malinis sa sarili ay maiiwasan na natin ang mga sakit na ito. Kaya lagi po natin tatandaan na ang malinis na kapaligiran ay susi sa ligtas at malusog na kinabukasan. Maaari niyo po bang ulitin yon? Ang malinis na kapaligiran Malinis ang kapaligiran ay susi ay susi sa ligtas sa ligtas at malusog na kinabukasan. malusog na